Magandang oras, magandang buhay mga kababayan, mga katiyats, mga ka-good news. Well, pag-usapan muli natin ang utang ng Pilipinas. Magkano na nga ba ang naibayad ng ating kasalukuyang administrasyon ni PBBM? At magkano ang utang lahat ng Pilipinas magmula kay Pinoy, kay Digong hanggang sa ngayon? Okay, narito ang video, ang ulat atin na panoorin. Ay kung paano mababayaran ang lumulobong utang ng bansa. Ang usaping ito ay tila paulit-ulit na hamon na nag-iiwan ng tanong sa atin kung kailan kaya magwawakas ang cycle ng mga utang na ito. Sa loob ng mga dekada, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nananatiling nakasandal sa malaking utang. Dahilan upang mag-isip ang bawat Pilipino kung may solusyon nga ba sa problemang ito. Ngunit sa kabila ng tila imposibleng hamon, isang bagong liwanag ang siyang dumating. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila nagiging mas malinaw ang landas tungo sa mas maayos na kalagayang pinansyal ng bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, unti-unting nababayaran ng gobyerno ang malaking bahagi ng pambansang utang. Isang tagumpay na ngayon ay nagdudulot ng bagong pag-asa sa ekonomiya. Pero ang tanong, bakit tila ngayon lamang ito nagawa? Ano ang sikreto ng kasalukuyang administrasyon? Ayon sa Bureau of Treasury, umabot na sa 1.86 trillion pesos ang nailaan ng pamahalaan para bayaran ang utang nito ngayong 2024. Okay, so eto meron tayong video clip dito tungkol sa nabayaran na utang natin. Meron na ngang ganitong halaga, 1.86 trillion ang naibawas sa utang natin. Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled. Ibig sabihin, 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. Kaya unti-unti, kung ganyan na bawat taon ay mayroong 1 trillion or 2 trillion na maibayad si PBBM, ay malamang sa pag-expire ng kanyang presidency sa 2028, malamang na kunti na lang ang utang, baka 5 trillion na lang or 4 trillion na lang. Sa aking estimate lang yan ang maiwan na utang. Galing yan sa pag-upo niya ay mayroong 13 trillion yata o 14 trillion na pesos na utang ang Pilipinas, dahil yan sa napakalaking gastos ni Digong. Ang kay Digong kasi ay halos 7 trillion ang inutang niya para sa build, which is ang mga Chinese ang nag-benefits kasi ang kumuha ng kontrata at inapprove niyang mga kontrata sa bidding ay lahat Chinese contractor. Kaya doon nagkapira ang mga Chinese kasi sila ang gumagawa ng mga infrastructures sa panahon ni Digong. Sa panahon naman ni Pinoy ay nasa 3 trillion yata o 4 trillion ang utang. Medyo maliit ang utang ni Pinoy kaysa kay Digong. Kay Digong talaga napakalaki. Napakalaking iniwan na utang nila kay PBBM. Okay, so balik tayo sa ating video na bigyan natin ng reaksyon. Katumbas ng 91.6% ng kabuuang obligasyon ng bansa para sa taon. Sa kabila ng mga hamon, nabigyan ng bagong sigla ang ekonomiya ng bansa. Ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas, na may layuning pasiglahin ang ekonomiya, ay isa sa mga inisyatibang itinataguyod ni Pangulong Marcos Jr. Ngunit paano niya ito naisakatuparan? Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., lumaki ang ating pambansang utang. Ngunit ito'y ginamit sa mga proyektong pang-imprastruktura gaya ng mga dam, kalsada at ang Pan-Philippine Highway na nag-uugnay sa hilaga at timog ng bansa. Hanggang ngayon, may pakinabang pa rin ang hatid ng mga proyektong ito. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang termino, patuloy na lumago pa rin ang utang ng bansa sa ilalim ni Pangulong Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo ay hindi rin napigilan ang pagtaas nito. Ganito rin ang nangyari sa administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino Duterte at lalo pa itong lumobo sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa programang Build, Build, Build. Ayan, so sa lahat ng presidente, bago nakaupo si PBBM, ang pinakamalaking umutang ay si Digong, wala nang iba.
Kasi sinamantala nila na sila yung nakaupo. So utang ng utang at build ng build. Kasi palagi namang automatic 10% ang mapunta diyan sa presidente sa mga project na yan. Kaya kung maraming project, maraming komisyon, di ba? Mga SOP, Standard Operating Procedures, na ganyan naman talaga. At ang isa pa sa rason kung bakit lumulubo ang utang, kasi lahat galing sa Senado, Congressman, ang lahat ng mga yan ay mayroon kasi mga budget sila yearly na binibigay ng ating gobyerno. May mga budget yan ang mga senador bawat isa at congressman. Kaya kailangan talaga tayo mangutang dahil sa mga budget na yan. Para sa mga proyekto sa kanilang nasasakupan. Yung tinatawag yan noon na pork barrel. Ngayon ay tinatawag na siya ng mga confidential funds. Na yan para hindi na mabibilang. Hindi na mapakialaman kaya confidential na Kaya nangungutang tayo kasi kung hindi tayo mangungutang, hindi makagalaw ang ating bansa. Ang mga proyekto ay hindi matatapos kung hindi tayo mangutang kasi ang ating revenue ay mahina ang koleksyon. Yung nangoleksyon ay nangurakot din Kaya ang ma-remit nila sa pamahalaan ay kaunti na lang. Sabihin natin ang nakolekta ay 1 million, ang ma-remit niyan ay nasa 600 lang o 500, kalahati lang. Naging trend na kasi yan yung pagnanakaw ng pera ng bayan. Kaya mabagal ang pag-usad ng Pilipinas. Pero ngayon kay BBBM, nakita naman natin, nung nakaraang taon pala ay 1.8 trillion ang naibayad niya. Ay halos nabayaran niya ang lahat ng utang ng 2024. Yung 2024 lang. Hindi lahat ng utang na galing kina Arroyo, kay Cory, kay Digong, kay Pinoy, kay Irap, kay Gloria. Hindi gano'n na babayaran niya lahat. Ang babayaran ni BBBM, una ay ang kanyang mga inutang muna. At saka na yung inutang ng iba, di ba? Ganyan lang naman yan. Okay, balik tayo sa video. Madalas nating tanungin kung hanggang kailan nga ba tayo makakabayad ng ating mga utang. Ngunit tila may kakaiba sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa datos ng Bureau of Treasury, nabayaran na ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang 91.6% ng kabuuang utang para sa taong 2024. Ito ay isang record na mahirap pantayan. Bukod sa pagbabayad ng utang, layunin din ng administrasyon na bawasan ang interes at pasaning pinansyal na maiiwan sa susunod na henerasyon. Sa unang 9 na buwan ng 2024, 1.22 trillion pesos ang nailaan para sa amortisasyon, isang pagtaas ng 27.3% mula nung nakaraang taon. Bagamat tumaas din ang interes ng utang ng 23%, bahagi ito ng mas malawak na plano upang mabawasan ang kabuuang utang ng bansa. Kung iisipin, posible nga kayang muling maiangat ang Pilipinas mula sa matagal ng problemang ito. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., unti-unting nagiging realidad na ang matagal ng inaasam ng bansa. Hindi na lamang usapin ang pagtupad sa obligasyon, ang pagbabayad ng utang sapagkat ito'y nagiging simbolo ng muling pagsilang ng pag-asa para sa ekonomiya. Ang kasalukuyang administrasyon ay tila nagpapakita ng kakaibang tapang at dedikasyon sa pagharap sa ating pambansang utang. Okay, at lalo na kung hindi gagawa ng project si PBBM ay mababayaran yan within 5 years lang siguro lahat. Mababayaran yan kung hindi siya gagawa ng kanyang build better and more na programa. Yung kay Digong naman ay build lang walang better and more. So walang quality. Nakita naman natin, mayroon daw mga tulay na ginawa yung mga Chinese na kulang sa kabilyada, kulang sa reinforced bars, kulang sa kabilya, ganyan. Kaya dapat build better and more. Better, hindi yung build lang. Diba? Noon panahon ni Ferdinand Marcos, $20 billion lang utang natin Hindi umabot ng trilyon. Pero buong Pilipinas ay sinimento ni Ferdinand Marcos
Nagpagawa pa ng dami-daming mga Marcos School, Marcos Prepub School. Hindi lang yan, mga parke, mga tulay, di ba? Mga government buildings pinagawa niya, pero 20 billion lang ang utang. At napakasakit na yan sa paningin ni Cory Aquino at ng kanyang mga crony. Pag-upo ni Cory, nagiging trillion kaagad eh. So 20 billion, nagiging 6 trillion yata pag alis ni Cory. And then sunundan nila Irap, nila Gloria, utang ng utang din. Kasi gustong kumapal ang mga bulsa. So ngayon, sinunod ni PBBM, pag-upo niya ay nasa 14 trillion na utang kaagad. Pero ngayon ay nabayaran na ng almost 2 trillion ang ibinayad niya almost noong nakaraang taon. Kaya paunti-unti, tama itong sinabi ng ating ka-vlogger, paunti-unting nababayaran ito. Maraming salamat kay PBBM. Balik tayo sa ating video. Ang tamang alokasyon ng pondo ay naging sentro ng kanilang estratehiya na sinusuportahan ng malinaw at maingat na pagpaplano. Sa pamamagitan nito, hindi lamang utang ang nababawasan kundi pati na rin ang interes na maaaring makapagpabigat pa ng sitwasyon sa hinaharap. Sa mga datos na inilabas, tila nagkakaroon ng malinaw na direksyon ang pamahalaan. Ang kasalukuyang administrasyon ay hindi lamang nagbabayad ng utang, kundi naglalatag din ng mas malalim na pundasyon para sa mas matatag na ekonomiya. Sa bawat hakbang ng pagbabayad, sinisiguro rin ang tiwala ng lokal at dayuhang institusyon na mahalaga upang mapanatili ang kaayusan sa larangan ng pananalapi. Ngunit sapat na nga ba ito? O kailangan pa ng higit na pagsisikap upang tuluyang maiahon ang bansa mula sa pagkakautang? Ang pagtuon sa tamang paggamit ng pondo ay nagbunga ng positibong resulta. Sa kabila ng patuloy na pagbabayad ng malaking halaga para sa utang, hindi napapabayaan ang mga pangunahing programa ng gobyerno tulad ng infrastruktura, edukasyon, at serbisyong pampubliko. Ito, kahit nga na nagbayad si PBBM ng almost 2 trillion noong nakaraang taon, ay hindi niya nakalimutan ang mga proyekto eh, di ba? Yung mga binibigyan niya ng free housing, 3,000 mahigit na bahay bungalow, 1 story sa Eastern Samar noong nakaraang taon. Sa Malabon, sa Bulacan ay meron din trilyon pesos ang gastos doon. At merong pang inawardan ng mga land certificate sa Davao at sa Negros at doon sa Northern Luzon. Gastos ng gastos si PBBM, project ng project, pero bayad ng bayad din sa utang. So yan ang maganda. Huwag kalimutan bayaran ng utang para hindi tataas ang interest. Ngayon, bakit nga ba pinaganda ni PBBM ang Metro Manila ngayon? Kung napansin nyo, ang EDSA ay pinaganda niya. Yung Quiapo, yung sa likod ng post office, doon sa Binondo, nakapunta ba kayo doon? Parang Italy. Parang Italy. I-vlog ko yan sa sa Golden Boy ko. Yung mga poste doon na mga antique na parang sa Italy nyo lang makikita, sa Roma. Pinaganda ngayon ni PBBM kasi naging tirahan na yun ng mga squatter eh. Ngayon pinaganda niya, pininturahan, nagiging tourist spot na ngayon ang Binondo. Yung merong malaking river dyan eh, Pasig River, merong Jones Bridge. Nakatira kasi ako ng Manila for 4 years noon. At diyan ako diyan ako dumadaan sa ganyang mga lugar. Quiapo, Binondo, yung ganyan. Maraming mga diyan, magagandang infrastructures katulad ng post office. At yung Luneta Park, dyan lang yan malapit eh. At ang style dyan ng architecture is neoclassical architecture. Kaya parang Italy siya kung tingnan, parang nasa ibang bansa ka. Kaya ngayon maganda na kasi pininturahan na, yung flooring ay ginawang parang sa Italy, bricks. At may mga itong mga tindahan na magaganda. Kaya kung papasyal ka doon, pwede kang mag-vlog na sabihin mo nasa Italy ako or nasa Paris. Ganun ka si Marcos noon. Yung paggawa niya ng mga poste doon, mga street lamps,
ay disenyo talaga galing ng Italy. Yung mga makikita nyo yun sa vlog ko sa susunod sa Golden Boy, ay makikita nyo kung gaano kaganda. Yung pinabayaan na yun kasi made by Ferdinand Marcos, pinabayaan ni Cory yung post office, yung gilid ng post office, Liwasang Bonifacio, yung park, pinabayaan nila, nagiging pugad ng mga hold-uppers at prostitutes. Kaya wala nang pumapasyal doon noong panahon ni Cory. Ngayon, marami na kasi malinis na yung Pasig River, ang linis-linis na. Yung Quiapo, Pasig River, ang linis-linis na. Kaya nilinis at binago. Makeover ni PBBM ang Metro Manila para pag may nakapasyal dito ng mga investors, ay makikita nila na ang ganda-ganda pala ng Pilipinas. So ganyan. So ilang presidente, pinabayaan lang ang ginawa ni Marcos noon ng mga classical buildings. Diyan lang sa Binondo, ang daming classical buildings dyan. Kung maglakad kayo sa Quezon Boulevard, merong mga building dyan na parang sa Italy. Merong mga flyover, mga tulay na matataas dyan. At ang ganda, noon pa yun 1986 pa ako doon nakatira. Sabi ko nga, ang ganda ng mga building na ito, parang Italy, parang Roma, pero nilulumot. Kasi pinabayaan nila Cory Aquino at ng mga sumusunod. Kasi ayaw nila ng gawang Marcos Masapawan sila sa kasikatan. Okay, tapusin na natin ang video. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagtugon sa kasalukuyang obligasyon at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Nakakatuwang isipin na sa ilalim ng kanyang administrasyon, unti-unting nagiging posible ang tila imposibleng gawain. Habang nagbabayad ng utang, napapanatili rin niya ang tiwala ng mga lokal at dayuhang creditors. Ito ba ay bunga ng tamang pamamahala o simpleng pagkakataon lamang? Ang sagot ay nasa resulta ng kanilang mga hakbang, gaya ng isang ekonomiyang unti-unting bumabangon mula sa bigat ng nakaraang mga dekada. Bukod dito, ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kinabukasan. Ayan, so yan ang maganda kasi merong magandang plano si PBBM. At dahil sa kaagapay niya ang mga hinyo sa economy, katulad ni Ralph Recto, napakagaling na ekonomista at napakagaling strategist. Pareho sila ni PBBM, ekonomista din ito, nag-aaral ng economy ito sa Oxford University, itong si PBBM. Kaya ang strategy nila ni Ralph Recto ay napakaganda. Kung tatakbo na presidente itong si Ralph Recto, iboto natin yan kasi alam ni Ralph Recto ang strategy na ginawa nila ngayon kasi si Ralph Recto ang nagplano niyan. Ralph Recto, yun yata yung ni Vilma Santos, yung husband. Ewan ko lang, hindi ako sigurado. Basta kung tatakbo yan ang iboboto ko kasi alam niya ang pamaraan sa finance ng ating gobyerno. Alright, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. God bless PBBM, God bless the Philippines, and God bless the beautiful people. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam!